Ito ang kopya ng kumakalat na report ng Beverly Hills Police Department kaugnay sa kaso ng pagkamatay ng negosyanteng si Paolo Tantoco sa isang hotel sa Beverly Hills noong Marso. Ito naman ang kopya ng record ng Beverly Hills Police Department na ibinigay mismo ng pulisya sa Net25 News na may petsang July 15. Kapansin-pansin ang pagkakaiba sa ibabang bahagi ng dalawang dokumento. Sa mga kumalat sa social media, binanggit sa incident report ang suspetsa na nasawi ang biktima sa drug overdose at ang mga nasumpungang paraphernalia na nakita sa lugar. Binanggit din ang sinasabing mga kasama ng biktima, kabilang si First Lady Lisa Araneta Marcos. Ang impormasyong ito, tinawag na fake news ng Malacanang. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Minabuti ng Net25 News sa pamamagitan ng mga correspondents na nasa Beverly Hills na alamin ang katotohanan sa dalawang report. Sa ipinadalang sagot ni Donna Kersey, record supervisor sa Beverly Hills Police Department, sinabi nitong hindi nila maaaring ibigay ang Death Investigation Report 25-11805 patungkol sa kaso ni Tantoco. Sa halip, ipinadala nito ang PRA Incident Letter 2025-SDP-0460 na naglalaman ng halos kaparehong detalye, ngunit wala ang bahagi ng tumutukoy sa cause of death at maging ang mga individual na inimbestigahan patungkol sa issue. Sa muling pakikipag-ugnay ng Net25 News sa Police Department, sinabi ni Beverly Hills Police Department Detective Chris Coulter na hindi sa kanila nanggaling ang nakabilog na bahagi ng paragraph at lumalabas na ito ay tampered o pinakialaman. Weng de la Fuente para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.